Kaya po ay hindi na kami nag-file ng reply dahil wala naman bagong factual allegations na kailangan sagutin. Ang kailangan ngayon ay litisin na agad ang kasong ito. Personal na inihatid ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Senado ang manifestation ng House Prosecution Team sa sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Tinanggap naman ito ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug, ang clerk ng impeachment court sa ilalim ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Nakasaad sa manifestation ang pag-iit ng House Prosecution Team na ginagawa lamang ang reply kung may katotohanan o impormasyong binabanggit ang kabilang panig na kailangang pabulaanan. Hindi rin anila direktang sinagot ni VP Duterte ang mga partikular na paratang laban sa kanya sa articles of impeachment. Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipadismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun dahil siyempre kailangan mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso bago magkaroon ng paghahatol o pagpapasya ng ating Senado bilang impeachment court. Sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds, walang paliwanag kung papaano ginamit ang pondo. Hindi rin ito binanggit ang tunay na halaga o lawak ng kanyang mga ari-arian o kayamanan kaugnay ng unexplained wealth. Sa aligasyon naman ng panunuhol, iginiit ni VP Duterte na walang sapat na ebidensya ang paratang. Subalit hindi naman ito inilahad ang sariling bersyon o paliwanag sa mga insidenteng binanggit sa article. Ayon din sa House prosecutors, hindi direktang tinugunan ng pangalawang Pangulo ang mga katotohanang pinag-ugatan ng aligasyong matinding pagbabantang ginawa nito laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ang manifestation ng 11 prosecutors na naglalaman po ng aming paliwanag, justification why we opted not to file a reply to the answer. It is for the reason that they did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment, no? Bagaman wala pang opisyal na notice na natanggap ang House prosecution, pinaghahandaan na ng grupo ang pre-trial brief sa June 15 at ang pre-trial conference sa June 18. Isinasagawa sa pre-trial ang paglalatag ng listahan ng mga ihaharap na testigo, pagmamarka ng mga ebidensya, as stipulations of facts or stipulations for admissions o pagsusumite ng listahan ng mga tinatanggap na katotohanan ng magkabilang panig. Bago naman ang umpisa ng impeachment trial sa July 6, inaasahang pahaharapin si VP Duterte sa impeachment court. Aside from yung utos na sagutin ni Vice President yung articles of impeachment, dapat din magkaroon ng isang hearing na haharap ang Vice Presidente sa impeachment court at doon malalaman kung ano yung magiging plea niya. Kung halimbawa ayaw niyang pumunta, then the automatic under the rules that will be considered as a plea of not guilty. On the other hand, the rules also provide that the respondent has the choice of entering a plea of guilty during that hearing. So inaantay din natin at kung ang magiging batayan natin ay yung rules, dapat talaga magkaroon ng hearing na yon before the actual trial on July 6. Samantala, bagaman nananatiling pinagtatalunan ng liderato ng Senado, tiwala ang House Prosecution Team na on track pa rin ang paglitis kay VP Duterte sa Hulyo sa ilalim ni Acting Senate President Gatchalian. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.